Techie! So yun, welcome back again sa aking Liz Tech channel. So we're back again for another video. And guys, for today's video, another phone na naman ang ating ire-review. Ayan, kaya nyo pa ba? O baka mababaliw na kayo sa kakaisip ko, ano ba yung best phone na pipiliin or bibilhin nyo? Kasi this time guys, finally, nirelease na nga ng Vivo itong kanilang affordable V30 series, which is the Vivo V30e. At alam naman natin na ito ang mas abot kamay talaga ang presyo compare sa kanyang higher variants. Kaya naman excited akong i-test to, of course, at titingnan natin kung gaano din ba kaganda itong kanilang Vivo V30e. Kaya, ayan, ka-techies, huwag na nating patagalin pa. Ayan, magsimula na tayo. Ayun na nga guys, eto na si Vivo V30e, yung box niya. Ayan, kung makikita nyo, plain and simple lang talaga siya, pero textured etong kanyang design ng box. So sa mga nakapanood na ng ating review ng kanilang higher variant, which is the V30 Pro, talagang alam naman natin kung gaano yun kaganda, no? Even sa camera. Kaya nga lang, sa mga medyo tight yung budget, hindi talaga natin kaya yon. Kaya ayan, I'm glad na meron na nga silang Vivo V30e na mas affordable na. So, ayan, ano bang meron kay Vivo V30e nga pala? Si Vivo V30e Kateki is meron siyang 50MP Sony ultra wide angle camera and Sony IMX882 camera na po siya. So, even though hindi siya Zeiss katulad ng higher variant, pero Sony naman, talagang pinaganda pa rin yan. And of course, my portrait system with Aura Light 3.0 na rin siya. 4nm Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 5G chipset na rin siya. And my 5,500 mAh battery na rin. Kaya napaka-exciting. And of course, yung screen display niya guys is AMOLED na rin. Kaya naman excited na akong makita sa actual itong Vivo V30e kung maganda nga ba talaga siya. So, ayan, as we open the box, katekis, bubungad yung unit. And meron din siyang free clear case. And eto na nga ang kaniyang 44W na power brick. At meron din siyang USB Type-C cable. At ayan na nga guys, wow! Ang ganda ng kanyang design. Hindi siya nalalayo dun sa higher variants nila, in fairness. Kasi same lang talaga yung color. Pero makikita nyo agad-agad dyan yung difference. Kasi yung camera module nito, iba naman. Mala premium watch naman. Ito kanilang inspiration dito sa kanilang camera module. At dalawang cameras. Meron something sa kanyang back design na kakaiba talaga. Kapag natapat ng ilaw, naging colorful. And sabi nga nila, cloud white daw ito. Yung kanyang back details, guys, is parang nga naman siyang cloud. Napakaganda ng pagka-curve din niya, katekis, kasi very sakto lang sa aking kamay at manipis lang talaga siya. In fact, 7.65mm lang nga siya and 179 gram. Talagang nagtaka nga ako, wow! Ang laki ng battery nito, tapos paano niya pinagkasya dito sa look na to? At saka sa kanyang weight, talaga namang very smart ang pagkakagawa nila dito. Nila kinaganda dito, guys, is seamless talaga siya kasi wala naman sa labas yung kanyang fingerprint scanner, kundi na in-display na yung kanyang fingerprint scanner din. And isa pa sa nagustuhan ko nga din pala dito sa kanyang design guys is IP64 na siya. So kahit nauulanan ka, may water resistance naman ito. Now guys, sisilipin naman natin itong kanyang display naman. Nipis-nipis na ng mga bezels niya. Ayan, ang ganda rin ng kanyang screen quality kasi nga naman 120Hz AMOLED 3D curve na rin kasi siya. Kaya ganito na rin kaganda ang kanyang display. Ayan, ang icons, napaka-HD niya guys. Hindi din na siya napapahuli guys sa mga nagsilabasang phones ngayon. In fairness sa kanyang price point. And as we scroll down, ay mabilis lang mag-load no, ng mga news, details, kasi ganun kaganda ang itong kanyang system. 2400 by 1080p resolution kaya niya, kateki. May 100% DCI P3 na rin kasi siya. And yung pixel density pa nito is 388 ppi na rin siya. Kung nasa outdoor ka naman guys, ay kinaganda naman dito is malaki naman yung peak brightness na. In fact, may 1300 nits local peak brightness siya. So talagang kita pa rin yung display kahit exposed under the sunlight. Ayun, kung makakita nyo rin dyan, is marami-rami na tayong apps agad na in-install kasi nga tinas ko na ito. Kaya na even marami ng apps guys is well-functioned talaga yung device. Kasi nga naman, di ba, powered na nga to ng Snapdragon 6 Gen 1
5G chipset. Meron pa siyang huge na storage and RAM. In fact, meron tong 256GB ROM. And good thing kasi about this is you can extend the storage up to 1TB, which is very few na lang yung mga phones na merong ganong SD card slot ngayon sa mga silabasang phones in the market. So, ang ganda kasi may choice ka naman. And yung RAM naman niya is 8GB at may extended 8GB RAM din siya para maging up to 16GB RAM na siya. FunTouch OS 14 na rin siya based on Android 14. So, very latest na po ang kanyang operating system. So far, so good naman yung experience namin sa kanyang screen. Sensitive naman siya. And mabilis naman yung kanyang response. Good yung quality niya. Talagang competitive. Kahit nga sa side, makikita mo yung display niya. Ayan. So, ganun kaganda po yung viewing experience with the screen of this Vivo V30e. Now, let's go on naman sa testing. So, diba, as what I have told you a while ago, since camera-centric nga itong Vivo V30e, ayan, itetest natin yan. Meron siya 50MP sa main cam na may ultra-wide angle with supported ng Sony IMX882 camera. At makikita nyo agad-agad naman dyan yung kanyang quality din talaga. Kung gaano kalinis, kung gaano ka-detail. Yung saturation, sakto lang, hindi siya overly saturated, hindi nawawala yung pagka-natural looking ng photo, at ang ganda talaga ng details niya. Kahit i-zoom mo siya, guys, lossless talaga yung experience. And isa din sa na-appreciate ko dito nga is yung kanyang low light performance. Kasi diba, may Aura Light 3.0 din siya. Nakatulong talaga siya, no? Kasi diba kapag flash lang, pumapangit yung quality kasi ikaw lang yung clear, yung back mo hindi. Etong sa Aura Light 3.0, talaga mas maganda, ma-appreciate lahat. Hindi lang yung object, pati yung background, bolder, yung image. At ang ikinaganda pa dito is pwede nyo pang ma-adjust ang kanyang color lighting, depende sa kung ano yung gusto nyo. Pati nga pala guys, sa video, pwede kayong gumamit ng Aura Light 3.0 rin. Ayan. So, supported video, photos, okay. Gamit na gamit siya sa low light shots and sa low light video recording. And diba, ay kadaganda rin dito kasi is pwede ka pang kapag-shoot din ng 4K video resolution. So, may choice ka. Ayun na nga lang, kapag 4K, wala siyang video stabilizer. Pero, kung 1080p lang, ayan, ma-experience nyo yung smoothness ng kanyang stabilization. Kasi meron siyang OIS video stabilization din. Kaya ganito kaganda rin yung stabilizer niya sa rear cam. So, sa front camera naman niya, since powered nga siya ng 32MP HD selfie camera. And there guys, so pakita ko sa inyo yung mga selfies ko. Talaga namang obvious na obvious guys na na-addict ako sa camera nito sa front. Ang ganda, kateki. Makita niyo naman dyan yung mga shots ko. And meron din siya mga filters na pwede nyo ring i-try at i-explore. Sobrang natural looking din yung mga filters niya guys. Lalo na sa mga makeup filter ay perfect. Ang ganda. At ang ganda rin ng portrait niya, yung separation ng background sa object. Clean yung edges ng photo kasi may mga ibang portrait na hindi mo ma-appreciate kasi yung edges is pangit. Pero ito guys, sobrang clear at sobrang detailed din ng mga pictures. Ayan yung quality. Short guys, favorite ko yung front camera nito. And I'm happy kasi kahit papaano dito sa V30e nila is mararanasan mo pa rin yung high-end quality camera. Kahit nasa lower variant na nila to, parang nakakapag-try ka pa rin ng higher variants nila kasi hindi naman nila kinompromise din yung quality ng camera nito. By the way, yun nga lang no, kasi yung front cam niya, wala siyang ultra steady mode. Yan, sa rear cam lang applicable yun. So yan guys, makikita nyo dyan yung iba pang mga features ng phone na ito. May micro movie din siya. Ayan, so kung gusto nyo, short clips lang na may effects na. Ayan, micro movie is for you, kateki. Sa mga aspiring content creators dyan. Yan, meron din po siyang panorama, time-lapse, supermoon, dual view video. Ayan, may pro, may live photo. Sobrang dami po kayong ma-explore dito sa pinakabagong Vivo V30e. Ang favorite part ko dito guys, sa front cam niya is wide talaga yung coverage. Wala na sa portrait guys. Yun, so nakita niyo na po yung camera performance itong pinakabagong Vivo V30e. Let's go on naman sa testing. So diba, as what I have told you a while ago, meron nga siyang 5,500 mAh battery. Ayan, tinest nga namin siya no, sa charging first, and then makikita nyo agad dyan kung gaano naman siya kabilis din i-charge, like from 1% and naging 77% after 1 hour, and ato na nga, na full charge siya ng 1 hour and 26 minutes. So ayan yung first experience namin, and again, case-to-case basis po tayo
kayo dyan. Pero ayun, at least nakita nyo po kung gaano din naman siya kabilis i-charge compared talaga sa mga phones na hindi supported ng fast charging. Ayan guys, now sa draining naman. Ayan, ipapakita ko agad sa inyo yung draining test natin. Pinain namin siya from 100%. Ay kinuha lang sa kanya guys after playing YouTube and after playing Mobile Legends is 2% lang. Imagine from 100, naging 98% lang siya. So, ganun po ka-solid. Etong kanyang battery life. Ito yung talaga isa sa selling point ng phone na to, yung battery nito guys. Lalo na kapag mag-social media ka lang, ayun, mag-play ka lang ng videos, talaga magla-last on not just in a day. Pwedeng 2 days, guys. Depende na yan sa inyo kung paano siya gamitin. Kasi sa experience namin, sobrang solid, long-lasting ang kanyang battery. Mag-guarantee ko talaga yan. Solid ang battery nito. Ayun, nakita niyo na po yung ating charging and draining. Now, titingnan naman natin itong kanyang gaming performance nito. Kung maganda rin ba siya. So, there, tinest namin agad ang gaming. Though hindi to gaming phone ha. Kasi diba, more on camera sila ngayon. And in fairness, hindi naman ako binigo kasi sa gaming naman is okay naman yung performance yan. In fact, super frame rate nga siya naka-ultra setting. And ang ganda rin yung paglaruan actually sa Mobile Legends. And smooth, wala kaming naranasang frame drops, lag, or hard touch. Wala. Very playable naman siya. And sobrang ganda rin ng kanyang graphic. And makita nyo naman dyan. Then of course, para pakita ko na rin sa inyo, tinry din namin siya sa COD. And there guys, max frame rate kaya niya and high graphic. And in fact, makita nyo naman dyan, diba, kung gaano din siya ka-playable. Ano yan katekis, nakita nyo na even naman pala sa gaming is playable naman siya. Though hindi nga lang siya dun sa mga extreme gaming apps, hindi siya pang ganon. Pero kung Mobile Legends lang, ayun, you can play this with smooth gaming performance and gaming experience naman dito sa Vivo V30e. Pero na nga, camera talaga yung pambato ng phone na to sa market ngayon. Kasi ito talaga so far sa mga na-test kong phone, ang the best yung camera experience ko sa kanyang price point, guys. And still, nasa inyo pa rin naman yan kung ano yung prefer nyo when it comes to phone. Kasi for me, if you would ask me about this, talaga naman, kung mga phone cameras lang ang hinahanap nyo, ayan, this one, I can suggest this to you guys. Now, sa price naman nito, ayan na. Etong 256GB variant nila na may up to 16GB RAM is nagkakahalaga lang po siya ng 17,999. Yes, kateki! So, 17,999 nyo, ma-acquire nyo na po itong Vivo V30e. And I can guarantee you, kapag sa camera yung pag-uusapan, talagang panglaban ito sa market ngayon. High quality camera, ayan, number 1 yan, kateki. Then, of course, yung kanyang premium looking design sa market ngayon, napakaganda na po niya at napakanipis. Sobrang comfy. Ilagay mo na sa bulsa mo, pwede na. And then, yung kanyang screen quality. And of course, yung battery nito. Talagang makunat siya. Siguro yung a little cons lang na nakikita ko dito, guys, is yung itong phone na to is hindi siya gaming pro sa kanyang price point. So, yun lang. Kasi sa mga nagsilabasan ngayon, may kapareho siyang presyo na gaming pro na talaga. Pero again, may iba naman kasi sila ng advantage. Ito kasi is camera nito talaga yung panglaban. Then, of course, wala siyang earphone jack. Kung mahilig pa ng mga 3.5mm earphone jack, ayan, wala siyang ganon. And yung front video na lang, hindi siya supported ng video stabilizer. But the rest of it, guys, I can guarantee you this. Yung price niya is very reasonable na po sa kanyang performance. Ayun, salamat katekis sa panonood. Ano yung masabi nyo dito sa phone na ito, i-comment nyo lang down below. Salamat katekis sa panonood. See you again till my next video. Bye!